Humingi ng kooperasyon at suporta ang Department of Transportation sa publiko para sa isasagawang rehabilitasyon sa EDSA. May mga nakalatag na ring plano para mabawasan ng traffic sa EDSA sa panahong isasagawa ang rehabilitasyon. Si Christian Bascones sa report. Simula June 13, magsisimula na ang preparatory works para sa kauna-unahang rebuild sa Epifanio de los Santos Avenue or EDSA. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 8.7 billion pesos. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, layo nitong ayusin ang matagal ng problema sa EDSA. Alinsunod rin sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng pangmatagalang solusyon na nagpapagaan ng pang-araw-araw na pagbiyahe ng mga commuters at ng mga motorista. Kabigin-biginan ng Pangulo natin, and I just like to show you just what the President told the country, no, and all of us. Sabi niya, ayusin natin ang EDSA, pabilisin ang biyahe, pasimplin ang buhay ng tao. Sabi nga ng Pangulo natin, is once and for all, let us rebuild EDSA. Kasi kagaya nating lahat, frustrated na rin ang Pangulo sa patsi-patsing trabaho sa EDSA. Ilan sa mga inisyal na interbensyon na ipapatupad ng pamahalaan upang maiwasan ng mabigat na trapiko sa mga lugar na tatamaan ng proyekto ay ang gagawing libre ang paggamit ng Skyway Stage 3 bilang alternatibong ruta. Dadagdagan ang bilang ng mga bus at tren sa MRT3 upang matugunan ang pangangailangan sa public transport. Linisin ang mga humaharang sa daan at higpitan ang operasyon kontra road obstruction. Kabilang din ang pagpapatupad ng 6 days in a week na odd and even scheme simula June 16. Sa mga pamamaraang ito, inaasahan na mababawasan ang pagbigat ng trapiko sa EDSA ng 25%. Dahil base sa tala ng DOTR, mayroong higit 400,000 sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw. Ayon naman kay DPWH Secretary Manny Bonoan, pinag-aaralan na nila kung paano sisimulan ang proyekto, kung saan sa inisyal na napag-usapan, sisimulan ito sa southbound EDSA. 200 lane kilometers lahat yan, southbound and northbound. So pinag-aaralan po namin dito kung paano namin isasagawa yung actual construction ng EDSA. And to the extent na dapat to minimize the inconvenience of traffic. Tanging kooperasyon at suporta lang ng publiko ang hinihingi ng pamahalaan para sa matagal ng plano na ngayon lang maisa sa katuparan. Itong plano ng pagre-rebuild ng EDSA, matagal na actually na pinaplano ito. And 45 years na ang nakaraan bago actually gawin ito ulit. Last na ginawa ito noong 1980. No? And kaya nagpapasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos kasi talagang nung pinresent ito sa kanya ng DPWH, ang desisyon kagad niya, hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya, kailangan nang gawin ito ngayon, kahit na mahirap, kahit na magkakaaberya ng matindi, magkakatraffic ng matindi, once and for all, kailangan na natin gawin ito. Kaya kailangan suportahan natin ang kagustuhan ng Pangulo. At itong kagustuhan nito ay nanggagaling din sa kagustuhan niyang mapaganda ang biyahe at maging mas safe at mas convenient ang biyahe. Samantala, ang mga paghahanda na magsisimula sa June 13 ay magtatagal lang ng hanggang 2 linggo para sa tuluyang pag-aarangkada ng EDSA rebuild. Inaasahan na matatapos ang proyekto sa taong 2027. Christian Bascones para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.